dito kay Mayor Moto. Thank you po. Makikitaan po. Ang ganda. Daan natin. Kaya doon sa may pataas. Roller coaster, diba? Lalo doon sa kabila. Dinadrive pa namin yun. Ito kanya Mayor pa, Mama? Paano nakakadaan ng Rusco dito na sinasabing kaya? Hindi pa kaya. Kaya lang tinamamata ko pa. Kasi hindi naman nila nililin. Hindi, malapit. Huwag ka sa makinis. Para pag natumba ako ay tumba rin ako. Maluwag na nga, kaya lang ang ano, mahirap pa dun. Sige. Abay, mamaya tayo naka-video. Dumali ka na naman. Dito. Bitit sombrero mo to? Bundok nito, baw. Oo. Kaya pala sabi ko wala akong sombrero. Madulas, madulas, madulas. Take two. Saan si Tantan? Sa baba po, ma'am. Anong ginagawa? Hinatid lang po yung mawel. Ah, Good morning po, ma'am. morning. Na kami ulit. Masyal sa bundok nito at Eric. Hi. Tanong ni Kevin sa kanyang kapatid. Uminom pa saglit si Jeremy sa bote ng beer bago sumagot. Si Jaime, yung dating classmate ni Alexa. Minsan namin pinag-awayan nung nagsasama pa kami. Napakunot ang noon ni Kevin. Ang ganda naman. Yun ang nakapuntis kay Alexa. Ilang Country segundo bago house. nakasagot si Jeremy. Ganun na nga Kuya Ando, pwede na umakyat dito? siya ngayon naging lalaki na Kuya Ando, sa nagdalang tao. Ang galing na rin mismo sa pwede umakyat? ang sabi ni Jaime. Hindi na siya sa Maynila magtatrabaho. Ha? Hindi na siya malayo sa anak nila ni Alexa. Oo nga. Napapuntong hininga si Kevin. Di na-confirma din na siya ang tatay ng anak ni Alexa.
Muling uminom ng beer si Jeremy. Wow, ang ganda. Wala naman yun ang hinawa ko. Kuya, alam mo ba 3 years ago, nung nanganak si Alexa, siya ang lalaking nakakakinig hanggang sa bata doon sa ospital. Hindi ko lang sinabi sa'yo kasi nagpapakasakali pa rin ako na mali ako ng hinala. Pero yung tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para isampal sa akin ng katotohanan. Ewan ko kung bakit pilit ko pa rin tinatanggi sa sarili ko. Kulang tayo sana nakapag-picture, ano. Ako ang ebidensya. Tumingin Doon na ang tree house. Ang ganda naman ng ano. kasama rin. Diba? Kita na ba yun? Yanis na tumuli muna sa isang beach resort sa Subic. Ang ganda. Sa pagkakataon na yun ay nagawa ng kailangan niya na makapag-relax at makalimot sa problema. Kain si Yanis sa isang restaurant doon sa resort. Pinalawak na? Para ikot ang bill nito. Paglalabas na sana ng credit card ang dalaga. God, I look so skinny. Si Yanis. Paano kung ayaw ko? Paano kung sabihin kong sasamahan lang kita? Kung sa mamahaling yate mo ko isasakay. Ganda ma-speaker, ang lakas. Wala naman si Jeremy. Wala ka bang tiwala sa kagwapuhan kong to? Lalo pa ngang tumawa si Janice at sa huli ay sinamahan niya rin si Jeremy sa pamamasyal sa mga isla doon sa probinsya. Nakakalata ang saya nilang pareho sa pamamasyal na kanilang ginawa. Nandoon ang kanilang mga ngiti at tawanan habang sila ay magkasama. May pagtataka pa nga sa isipan ni Janice kung bakit bigla na lang muling nagpakita sa kanya ang lalaking gustong gusto niya noon. Sinubukan niya itong itanong kay Jeremy. Sarado. Is kung gaano yung duration ng pagbabayad. Parang 2 months po ata yung maximum. Ang dami yung pa kung pwede. Kasi baka pumunta sila, sila Clark. Eh, iniisip ko kung saan. Wow, ganda. Yan yung kubo dati. Oh, pwede lahat sila dito eh. O, kasyang sumbadis ko dito ah. Marge Lerma, halika na. Kaginhawa, ano? Wala, pag may washing machine. Laundry. So this one is rooms. Oh, maganda naman ang mga ano niya, iba-ibang level. Kaganda, ano? Nice. Wow. Ay, magpapapicture ko dito. Yan ang bako. Napaka-social talaga ng CR na to. Parang yan Tama naman da, no? pala yung light. Tama na electric fan. Ang ganda na electric fan. Yan, pinaka-light. Natural light. Ay, mga painting.